Grabe po itong banat ni Pangulong Duterte. Bagong banat niya, pinagmumura niya po. Ay nako mga kababayan, natatawa lang ako. Pero pakita ko sa inyo napakamalaman ho ng kanyang pinagsasabi, yung kanyang kumpletong interview, ipapakita natin yan. Pero bago yan, ipakita muna natin po yung news na tungkol po dyan para maintindihan ho natin kung ano po ang nangyayari ngayon. Okay? O, pakinggan natin itong news na ito ha. Ito. Pasok. Pinagmumurahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga mambabatas na naggalit sa hindi niya pagsipot sa Quad Committee kahapon. Pero ang mismong komite ayaw na raw patulan ang dating Pangulo. Sila yung nagalit nung sinagot sila ni Duterte, sasabi nila ayaw na namin kayong patulan. Animal din ng mga ng mga kayo yung nagalit, kayo yung gumagano si Paduano. Tapos biglang ayaw. Nung nagalit si Duterte, ayaw na ko namin kayong patulan. Mga animal talaga. Oo. Tuloy. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Pumalag si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga... Ayan pumalag si Duterte. Ibig sabihin po, kayo kayo ang nagsimula, ha? Kayo po ang nagsimula, hindi ho si Pangulong Duterte, ha? Kongresistang nagalit sa di niya muling pagsipot sa Quad Committee hearing kahapon. Galit sila. Paano ko sila sabihin mo? Mamaya ipi-play natin buo yan, walang censorship. Unya, sandali lang ha. Ito muna ang balita. Natandaang si Congressman Caraps Paduano. Ayan galit na galit tingnan mo itsura Galit na galit lagi High blood lagi itong congressman na ito Kala mo siya ang presidente ng Pilipinas? Kung maka-high blood siya? Hindi totoo ito si Paduano. Kung makagalit, akala mo siya ang presidente ng Pilipinas Di ba? Sa bagay, commander ka dati, kaya ganyan ang ugali mo. Nga bumira sa pag-absent ni Duterte sa hearing. Hirit niya, mukhang nanloloko at takot daw ang dating Pangulo sa Quadcom. Pero si Duterte pumalag, hindi raw siya natatakot kahit pa ipasabi na siya ng kamera. You don't scare me a bit. Do not give me the... Naku! You don't scare me a bit. Escuchi. Kahit konti daw, Escuchi dyan Tulad ng sinabi sa sulat ng kanyang abogado sa kamera, iginiit ng dating Pangulo na wala siyang tiwala sa kredibilidad ng Quadcom. Sapat na raw na humarap siya sa pagdinig noon ng Senado. Pero ang mga birada ni Digong, ayaw na raw patulan ng komite. Ayaw patulan. To him, being the former president, we still will accord him all the necessary courtesy that we can extend to him. Bukod sa House Quad Committee, alam mo, Barbers, ang problema kasi sa'yo, yan ang lagi mong courtesy, di ba? Paulit-ulit ka courtesy. Di ba? Paulit-ulit ka ng courtesy, pero yung mga kasamahan mo, hinahayaan mo lang na magalit. Akala mo parang pagmamay-ari na ang Pilipinas. Kung makagalit to si Paduano, todo bigay. Tapos hindi mo pagsabihan. Pagsabihan mo, baka naman di mo kaya yung kasamahan mo. Di ba? Gusto nyo ng courtesya, gusto nyo na maayos na pakikipag-usap, pero yung sinasabi ng kasamahan mo, palaban, naturalmente, si Pangulong Duterte, sasagot din ng palaban. Di ba po? Nako. Una rin ng Special Task Force ang Department of Justice para imbestigahan ang mga patayan noong war on drugs ng Administrasyong Duterte. Ikinatuwa ito ng Quadcom. Nakahanda rin daw silang makipagtulungan at ibigay ang lahat ng mga dokumentong kanilang kailangan. Sa kabila nito, tila matabang pa rin naman ang pananaw ng Quadcom sa ideyang dapat din silang makipagtulungan sa International Criminal Court o ICC. Personally, my opinion is that I never entertained the ICC, no? Kasi nga, hindi nga po tayo membro dyan.
Nakatakdang magpatuloy ang pagdinig ng Quad Committee sa susunod na Miyerkules, November 13. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Ayan po yung sinabi. So ngayon, lumalabas sa news, ayaw ng patulan si Duterte. 'Di ba? Yan yung sinasabi nila. Sa totoo lang hindi naman pumapatol si Duterte. Sa totoo lang, nakapokus na siya sa Senado, sinabi niya na lahat sa Senado. Itong mainit ng ulo na si Paduano, nagwawarla sa kamera, may ano pa siya, naglolokohan tayo. Talaga. Naglolokohan talaga kayo. May ganun pa padrama-drama pa, akala mo matapang na tao. Naglolokohan tayo. Mga ganyan-ganyan pa di ba? Sana, kung hindi ganyan, hindi sasagot si Duterte. Hindi magmumura si Duterte. Pero wag na wag si Pangulong Duterte, gagamitan nyo ng mga ganyan lengguwahe, babalikan talaga kayo niyan. Hindi kayo uurungan yan sa bakbakan, sa lengguwahe. Naku, hindi kayo uurungan ni Duterte. Ikaw, Paduano, bago ka pa lang sa politika, si Pangulong Duterte, grabe na pinagdaanan niya sa politika. Matindi na ang naging kalaban yan. Di ba ho? Yan ay naging presidente pa. Ikaw, congressman ka nga lang. Party list ka nga lang Hindi ko naman inaano yung party list pero subukan mong tumakbo sa distrito. Subukan mo kayang tumakbong mayor. Subukan mong tumakbo ng senador. Sigurado ako sa inodoro din na shoot ng mga boto mo. Diba? Ang kausap mo ay presidente. Hinahangaan ng taong bayan. Bayani ng taong bayan. Tapos ganyan ka umasal. Tapos pag pinatulang ka, sasabihin nyo, ayoko ng patulan, ayaw na namin patulan. Sira pala ulo ninyo ito panoorin po natin yung buong speech niya. Makikita ninyo kung saan ang gagaling, kung anong nangyayari, kung bakit ganito ang reaksyon ni Pangulong Duterte. Kasi tandaan ninyo, again, it's always like this. Paulit-ulit ko to sinasabi, a text without a context is a pretext. Anong ibig sabihin nun? Ang bagay, pag wala sa konteksto, at hindi mo alam kung anong pinanggalingan ng konteksto ng kanyang sinabi, ikaw ay mamamali. Kaya kailangan you have to get the context. Ano ba tinanong sa kanya? Paano ba tinanong sa kanya? At ano yung lengguwaheng sinabi doon sa, anong mga salita ang sinabi doon sa pagtatanong? Para maintindihan ninyo kung bakit nagagalit si Pangulong Duterte. Di ba ho? Ganun kasimple yun. Alamin ninyo yung context ng katanungan. Ipapakita natin yung buong video na siya po ay ini-interview ng ilang mga media. Panoorin po. Mr. President, parang galit yata ang Quadcom na hindi mo daw sinagot. Parang galit ata ang Quadcom. So Quadcom ang galit. Sinasabi nitong nagtatanong. Hearing. Imbitahan ka ba nila sa hearing? Bakit sila nagalitan doon man ako? Yung sa Congress. Sa Quadcom. Sa Quadcom. Not sa Senate. Sa Quadcom na. Hindi sa Senate, yung sa Quadcom. Mga congressman. Kasi inimbitahan ka daw through Attorney Delgra. Galit sila? Galit sila kasi hindi ka daw sumipot. Hindi ka daw sumipot. Sinong galit sa akin? Yung nagsabi si Abante at yung si Dan Fernandez. So pinagdidiinan nitong mga media na galit sila. So sila ang galit. Sumasagot lamang si Pangulong Duterte. Galit sila. Sino ba yung mga galit? Sipain ko sila, sabihin mo. Tangina. Yan yung sinabi niya. Sipain ko silang toot. Ganon. Ito na yung wala ng toot. Pera nila. Wala na akong pera At pamasahe ako doon. I am living on my retirement pay. Tandaan ninyo mga kababayan, requirement syempre, ikaw din ang gagasto sa lahat ng entourage mo pag ikaw ay dating sabihin, retired ka na bilang presidente. Hindi naman sasagutin ng gobyerno yung mga security mo, mga assistant mo na pag-uuwi ka. Alam mo sa totoo lang, kawawa ho si Pangulong Duterte every time pumupunta ng Maynila. Kasi sa dami, hindi naman pwedeng yan Aside from may mga gusto sa kanyang, alam mo na, gumante. Ang dami pa hong nagpapapicture sa kanya. Ang dami pa hong tao. Yun yung restaurant na pinagmeetingan niya ay nagkagulo yung mga tao dun Sa sobrang Hindi pwedeng dalawang security lang ang dala niyan. Dapat talaga matanda na po yan. Siyempre, pagka dinumog yan, baka madapa pa po yan.
So talagang marami ho. Kita nyo naman, ultimong sa Senado, pinagkaguluhan eh. Di ba? So hindi ho yung pwedeng pumunta ng walang advance party, ng walang taong naandoon, o walang security. Kawawa ho, isipin mo, sariling gastos na po yun. Hindi na po yung gastos ng gobyerno. At alam naman po natin, hindi naman nung nag-take home itong si Pangulong Duterte, hindi ho niyan ugali ang kumulimbat. As in, yan ho, lagi niyan sinasabi, wala na ho siyang pera. Wala na po siyang perang pumunta ho na paikot-ikot pa ng bansa, wala na ho siyang pera. I never, kayo taga Davao kayo, lakin kayo. Sa pang na-observe ko nung nag-meeting kami ha, totoo ito, di ba? Hindi nag-meeting, yung nagkasama-sama po kami, nagkanta-kantahan, nagkaraoke kami. Alam mo, isa ba napansin ko? Kung ano yung gamit niyang pick-up, noong nakilala ko siya bilang kandidato pa sa pagka-presidente noon, yung pick-up na ginagamit niya na yun pa rin yung pick-up na ginagamit niya ngayon. Hindi ho nagbago. Buti pa yung mga networker. Di ba? Yung networker, manghihiram ng mga pang 1 buwan, 2 buwan, tapos magpapalit ng sasakyan. Kunwari, ipopost. Kunwari, maraming sasakyan, pero palit-palitan lang man sila. Gago! Hindi, joke lang. Naalala ko na naman yung networker na gustong tumakbo na mayo. May pabenta-benta pa ng sasakyang puno. Kung, ayaw ko lang ikwento, pero kung sa totoo lang, sigurado ako ha. Sigurado ako. Na baka ibinenta mo lang sa kapwa mo networker yan para meron kayo pagyayabang eh. Tama, mali. Nagpapalit-palitan lang kayo. Ako, nagtatanong lang. Talay dito. Bata tayo dito. Wala akong extra money sa bangko na lahat sweldo ko yan, pati yung retirement ko. Sila pa ang galit ngayon. Buang. Pag sinabi pang ipakuntin ka daw, Sige daw. si Paduano nagsabi, kaniha lang. Sino? Yung mga nagtatanong talaga, nang-a-agit pa eh. Ano daw, papa-contempt ka daw. Yung klase ng pagtatanong eh. Hindi, naintindihan nyo mga kababayan. Hindi ko sinasabing mali yung klase ng pagtatanong nila ha. Hindi yun ang punto ko. Ang punto ko kasi, the way na magtanong ka kay Pangulong Duterte, would really trigger something na sagot niya ganun din, di ba? So kung ang pagtatanong mo parang po-provoke ka o nagpapatrigger ka, mati-trigger talaga si Pangulong Duterte sa mga ganyang klaseng tanungan. Ayan sabi niyo, papakontempt ka daw. Ano ha? Paano na mangyari sa'yo? Contempt ka. Tingnan ninyo ha. Congressman Paduano. Congressman Paduano. Kasi Sino yung unggoy na yan? iba po kung itagasaan yan. Kasi yung aktor na diyan, si Dan Fernandez, Abante at saka Paduano. Nag-contempt sa lahat. You don't scare me a bit. Galing na ako pagka-presidente, huwag nila akong ganunin. Galing na ako sa Congress. Na mayor ako, na congressman ako, na presidente na ako. Do not give me that shit. Diyan mo sa kanila. Totoo bang may impartiality? Yan ang sinasabi ni Pangulong Duterte dito. Pinagdaanan ko na lahat. Pati hindi ho, tandaan niyo, hindi ho ito ordinaryong mayor lang ng, hindi ko sinasabing ordinaryong mayor ng ng mga taga Maynila o taga Metro Manila ha. Pero syempre, yung conflict sa Metro Manila, iba ang conflict o labanan sa, tandaan ninyo, sa Mindanao. Iba ho ang labanan dyan. Iba ho, hindi naman siya pero matitikas ho talaga mga taga Mindanao. Iba ho ang labanan ng politika. And yet, PRRD survived that. Yung mga enemy niya, naging kaibigan pa nga niya eh. Kung how he did it, kakaiba ho. Ibig sabihin, talagang iba ho mag-isip, iba ho lumaban si Pangulong Duterte. Iyan ang sinasabi niya na naging presidente na ako eh. Naging mayor na ako eh. Wag niyo akong ganyanin. Kayo, sino ba kayo? Bumoto sa inyo, wala pang 200,000 kayo. Tapos kumakasinda kayo sa akin, akala ninyo masisindak ako. This is a political move. Hindi, totoo ha.
I dare. Actually, I dare that Quadcom. I-contempt nyo si Duterte. Sige na. I-contempt ninyo nang magkaalaman tayo kung anong hinahanap ninyo. Magkakaalaman talaga tayo. Hindi kasi puro kayo dakdak eh. Puro kayo salita. Puro kayo pananakot. Hindi. I-contempt nyo na. Sige na. Mga kababayan, handa na po ba kayo na ipa-contempt si Pangulong Duterte? I-post nyo dyan, ha? I-post nyo dyan kung ano sa tingin ninyo mangyayari pagka ikinontempt si Pangulong Duterte. Sige ho. Nakita mo ngayon, Mayor. Wala man siguro, but alam mo, actually, wala, in fairness to the idiots, wala akong notice na pupunta ako ngayon. In fairness to the idiots. Mga idiot! Sa Tagalog, pagandahin natin. Tanga.